This program is brought to you by Land Bank of the Philippines. Hindi raw basta-basta makapupunta sa aming destinasyon, ang Rasa Island. Kailan dumaan talaga sa munisipyo bago sila pumunta, ipaliwanagan sila. Nabigyan kami ng permit pero naghintay pa kami ng pagtaas ng tubig. Sa high tide lang makakadaong ang bangka. Ito ay mangrove covered, kaya din siguro nakikita ng munisipyo na i-protect mo ang place. Pero may mas matinding dahilan kung bakit pinaka-iingatan ng munisipyo ng Nara ang Rasa Island. Nasa isla ang natatanging yaman ng bayan, ang Katala. When we say Katala, Nara will always be remembered as the Katala capital of the world. Dinadayo ng mga turista ang Palawan para mag-island hopping. Pero may isa pang ipinagmamalaki ang probinsya na nanganganib at kailangan nitong pangalagaan. Ang pagiging Philippine Kokatu Capital of the World. Ako po si Doc Eddie. Sundan natin ang lipad at pangangalaga sa Katala ng Nara, Palawan. Isang galing po. Katala ang tawag sa Philippine Kokatu o red-vented kokatu, ang parrot na kulay puti at may kulay pula sa buntot. Sa Pilipinas lang matatagpuan ang ganitong klaseng katala. Critically endangered ito. Ibig sabihin, nanganganib na mawala na sa ating mundo. It was widely distributed all over the Philippines 40-50 years ago sa mababang kagubatan. Pero drastically talaga ang population ay kumukonti. Isang conservationist si Indira Dayang Widman. Nakatutok siya at ang asawang si Peter sa pangangalaga ng katala. Ayon kay Dayang, umaabot na higit 60 years old ang mga parrot pero halos maubos ang mga katala sa Pilipinas dahil sa maraming naging banta. Habitat destruction, kaingin, logging, lahat. Poaching for the pet trade. Ito po ay binibenta internationally at domestic din. Meron ding persecution. Pupunta sila sa mga ating palayan, binabaril. No? Gaya ng tao, meron din silang mga sakit. Noong 1998, ipinanukala ng Katala Foundation sa bayan ng Nara ang Philippine Kokatu Conservation Program para sagipin ang nanganganib na ibon. I was informed, sponsored ito ng Spain, Loro Parque Foundation. So, pinag-isipan ko, bakit ibang bansa pa ang magmamalasakit dito na ma-preserve ang mga katala sa aming isla, na kami mismo dito, mga taga rito, dapat ang maging concern. So, doon pumasok yung partnership namin sa Katala Foundation at series of activities, series of mga ordinansa, resolution to preserve the island. Ang Rasa Island ang napiling pilot site ng programa. Pagbisita namin sa Rasa Island in 1998, meron lang 23 kapiraso lang talaga na katala ang nakikita sa Rasa. Sinasabi ng mga matatanda, naku, para yung nung unang panahon, para talagang makikita mo white linens na nakahanger sa mga kahoy. Mga 300 siguro yun, ma'am, sa mga interviews namin noong una. Sabi namin noong una, naku, imposible naman, kaliliit ng Rasa Island na yan, hindi siguro makahold ng yun na population. Pero kinukumpirma ng mga taga-Nara ngayon ang kwento ng mga matatanda. Nung pagdating namin talaga maraming katala mga 1976. Pag dito kami mangisda sa kanang Rasa, harap dito ng Panakan, talagang yung kaugalian nila na tumatawid pag umaga, bumabalik ng hapon, nandoon na yun. Halos na sa 100 na noon nakikita namin na tumatawid. Pinapasok ng mga may chainsaw at laganap ang pagpuputol ng puno sa isla noon. Dagdag ni Danilo. Pangkaraniwang ibon lang daw ang turing nila sa katala noon.
Hinuhuli para kainin, alagaan o ibenta. So, dumating kami dito from Bulacan 1965. Ang hanap buhay diyan ng mga katutubo, nangunguha sila ng mga katala, binibenta nila, yung mga forest product, no? Pati yung itlog ng yung tabon. Bumibili raw ang nanay ni Mayor sa mga katutubo. Wala kaming masyadong naging concern kasi ang dami namang mga ano dito at kabuhayan ng mga katutubo iyon. Lantaran ang transaksyon. Yan na yung kaugalian namin na pag tag-ibon, kukunin yung ibon tapos ibinta. Hindi talaga tago. Alam na namin kung saan namin ibinta. 50 pesos yung binta namin sa buyer. Doon sa hindi buyer, 100 na yun. Nung panahon na yun, ang bigas, isang salo to 50. 18 taon daw si Mang Lucito na magsimula ang negosyo yan ng pagbebenta ng ibon. Sintaas daw ng 2 posteng pinagdugtong ang inaakit niya para makahuli ng katala. Namisa na siya at saka malalaki na. May ibon na, mas madami. Simula ng umaga, maghapon yan kami ng huli. Pinaka-minimum na sa isang araw namin, mga nasa 18 piraso. Marami raw talaga siyang parokyano noon. Isa na rito, sina Danilo. Binibili namin yan ng tatay ko, naalagaan sa bahay. Sa lahat ng mga talking birds, yung katala ang pinakamagandang pag-aalagaan mo yun. Mas yung salita niya, mas maintindihan mo kaagad yung pagbigkas. Walang tunog na parang ibang ng tiyaw. Parang salita mo rin kung anong naririnig nila. Tapos sumasayaw talaga yan, matutuwa kapag umaga dahil masayaw lagi yan. Pero hindi raw nagtatagal ang katala kapag ginawang alaga. Mataas na rin yung talagang 2 taon kusang nagpakamatay yung ibon na yan. Busog siya, no? Tunay na kaakit-akit na alaga raw ang katala, pero hindi ito nire-recommenda ni Dayang. Ang dapat ang mga wild animals should stay in the wilds. It's always very fulfilling and very nice to see na sila ay nakalipad, na hindi limited ang kanilang space to explore and to mate. So they would have choices kung sino ang gusto niyang ma-mate. So pareho lang ng tao, di ba? Ito yung roosting site, Doc. Ito yung kung saan sila natutulog talaga. Dito rin namin nabibilang sila every week, every month, para talaga malaman namin kung ano na ang populasyon. Sa Rasa Island din nalaman ni Dayang na 23 na lang ang katala nang umpisahan ang Philippine Cockatoo Conservation Program noong 1998. Malawak ang sakop ng programang ipinatutupad ng Katala Foundation. Mahirap magawa ng isang conservation project na species ka talaga directed lang. Kasi kailangan mo yung feeding grounds niya, yung nesting grounds niya. This is the only critically endangered animal in the Philippines na talagang malapit sa tirahan ng mga tao. So kailangan mo talaga ecosystemic yung approach, participatory yung approach dahil aabot ka talaga sa times na makishare talaga siya sa habitat din ng mga tao. Ginawa lang nating flagship species ang katala, pero lahat naman ay napoprotektahan. Magaling ang estratehiya ng foundation. Kinumbinsi nitong sumali sa programa ang mga nanguhuli ng katala at ginawang warden. Sila na yung mga gwardya sa isla, ay sila na yung nagbibilang. We started with 10 poachers. Talagang on the next year, 1999, nakasave na kami ng hatchlings. Wala raw gaanong pondo ang foundation, pero tumulong ng husto ang komunidad, pati ang mismong munisipyo. We bank on the local government na mag-support talaga sa project. Nag-donate sila, for example, ng lote dito sa Nara para gawin namang Katala Center. Bukod sa 2 hektaryang lupa, tumulong din ang LGU sa pagbibigay ng honorarium at livelihood sa mga warden, pati na rin sa volunteers. Hindi biro ang trabaho ng mga warden na sa Rasa Island mismo tumitigil. Umpisa kami maaga-maaga, mga alas 6, lalo na po pag
Doon po kami sa likod, sa roasting site. Binibilang po namin sila. At ginagawaan po namin ng report. Ibigay po sa opisina. Palagay ko po, sa tagal namin dito, kilala na rin po kami. Umiikot din ang mga warden sa isla. Binabantayan din ang mga taong pumupunta sa Rasa at sinasama ito sa kanilang report. Napapasabak daw sila ng husto kapag breeding season. Napakahirap kasi po sa breeding season po talagang tutok po kami sa trabaho, sa pag-akyat. Lalo na pag may dapaw at saka ganitong mainitang panahon. Kasi po, pag nakita namin may dapaw, bawat 3 araw, isi-check namin yung pugad. I-check namin kasi madali pong mamatay yung inakay, lalo na po pag maliliit pa. Pag ganitong breeding season po, nakatutok yung mga warden dito. Talagang checking yung nest para hindi rin po madidisturb yung mga inakay. Saka yung parents within the nesting trees. Ayon kay Siegfried, ang sistema ng monitoring o warden scheme sa Rasa Island ay nabuo mula sa nalalaman ng tribo ng Tagbanwa at kanilang kaalaman na hango sa siyensya. Unang-una po yung identification ng mga nesting trees ng Kokato. Na kung saan ang pugad, sa bakawan, kung saan. Pinology po, pinagyan po namin ng number, yung mga puno. Chine-check po namin, chine-check ko po kung may bulaklak siya o may bunga. Napapasabak ng husto sa akyatan ng matataas na puno ang mga warden. Yung tagtuyot, yung mga inakay, parang wala pong nainom yung mga magulang nilang tubig. Yung ipinapakain po nila sa kanilang mga anak, parang hindi mahirap po natunaw. Ginagawa po namin, pinapakain ng Cerelac. Sa taas na lang sila pinapakain para less disturbance. Sa mga banta sa buhay ng Katala, ang isang paa ng mga warden ay parang nasa hukay na rin. Lagi silang nasa itaas ng puno. Pag inattack naman siya kasi merong mites, yung mga dapaw na tinatawag. Pag nag-atake, kukunin yung inakay, and titreat namin yung pugad. Sprayan siya ng shampoo para ma-refill yung mga mites doon sa loob. Ang puno na may pugad sa taas, dinalagyan po namin siya ng flashing, yung plain sheet, para hindi makaakyat yung bayawak sa taas. Sa ahas po, hindi na rin po siya gaano makaakyat pag may flashing na kasi po madulas po. Ang mga volunteer, malaki rin ang hirap para sa Katala. Kailangan maaga kang magising, binibilang ko po ang Katala. Dito lang po sa likod, area ko dito. Tapos nung maglaan po, talagang umiikot na ako. Marami kaming volunteer, binibilang po namin. Isa sa mga unang volunteer ng Katala Foundation si Veronica. Iba raw ang sistema ng kanilang pagbibilang. Hindi mo naman po bilang, may 1, 2, 3, hindi po gano'n. By 10 na, by 2, gano'n. Kailangan mabilis ang bilang nyo eh. May koordinasyon ang mga volunteer kapag nagbibilang. Grupo at sabay-sabay kasi kung lumipad ang mga Katala. Summer, April, May, diyan po ninyo talaga makikita. Nakakabilang po ako ng kulang 200. Ako po ang nasa gitna kasi. Tapos meron dito yung mga volunteer doon sa Malinaw, Antipuluhan. Parami po kami nasa tabing applyan, nagtatawagan kami. Tulad ng mga warden sa Rasa, may phenology din si Veronica. Nakalista ang number ng mga puno, kung namumulaklak at gaano karami ang bunga. Nagre-report din sila sa foundation. Yan sir, yan. Hindi natatapos sa pagbibilang at phenology ang trabaho ng volunteer. Kailangan nilang obserbahan ang kalusugan ng mga Katala at mag-report sa foundation. Tinitignan pa po namin kung sila'y may sakit, kung mahinang lumipad. Iba ang tunog. Parang pasweet na, parang gano'n na yung tunog niya. Sabi ko may sipon ito. Parang kapamilya na ang kanilang turing sa Katala, kaya napakasakit daw kapag may namamatay. Yan. Noong nakaraang taon, nangyari ang kinatatakutan ni Veronica. May hinatid daw dito na patay na Katala. At ako nakasabit, sir. Yan, sakit. Hindi ko mahipo. Nanginig siram buong katawan ko. Masyado siyang sipon. Yon, sa area ko yon. Nang dalhin ni na Veronica ang patay na Katala sa opisina ng foundation, nagluksa ang lahat. Sobra-sobrang pagmamalasakit, sir. Muluha kaagad siya. Dumating si Sir Fred. Nakita ko rin po, sir, na talagang may luha ang mga mata. Nangingilib talaga. Ganun namin kamahal sirang Katala. Parang hindi ko malimutan kahit isa lang siya. Masakit talaga po, sir. Sobrang sakit. Na-stress ako doon.
Sa pagdaan ng panahon, maraming nadiskubre ang mga taga-Nara tungkol sa Katala. Nagtataka dito kahit ang dami ng bunga ng mga punong kahoy dito. Pumupunta pa sila sa mainland at para manginain ng malunggay. At doon namin nalaman na talaga ang malunggay na yan, paborito nilang pagkain. Siguro dahil nga nawawalan na sila ng natural nilang pagkain, ay nakiki-adapt na rin sila. Ang pods naman ng malunggay ang kinakain niya. Maliban sa pagkain, ang importante natural yung pugaran. Yung mga kahoy na nagsisilbing pugad na may mga butas sa mga kahoy na ito ay nagsisilbing pugad ng mga Katala. Nandyan marami sa Rasa Island. Kaya naging residente sila sa Rasa Island. Naglabas ng ordinansa ang munisipyo na ang lahat ng bahay ay dapat may tanim na 5 puno ng malunggay, 3 para sa tao at 2 para sa Katala. Bukod sa malunggay, isinusulong ang pagtatanim ng puno ng bugo at parina na nagbibigay din ng pagkain at pugad. Sa kampanyang ito, kasama kumilos ang mga miyembro ng Nara Youth Organization for Environmental Conservation. Yung pagtatanim po sa burbo ng mga pagkain ng Katala, mga malunggay, pati po yung mga malalaking puno na pwede pong pagtirahan nila. Ibinabahagi ng grupo sa iba pang kabataan ang nalalaman nila tungkol sa Katala. May nagkaroon ng activity sa gymnasium po. Sila Ate Dayang po, sila po yung nagkaroon ng lecturing po sa mga adult. Kami naman po sa mga bata po kami na-assign kami sa mga palaro. Face painting, mga picture po siya ng mga ibon, katulad ng Katala po, na kukulayan lang po nila, jigsaw puzzle po. Pero hindi lang hanggang palaro ang grupo ng kabataan. Sumama sila sa pagkilos laban sa pagtatayo ng coal power plant sa Nara. Nung nag-rally po kami sa Puerto, pag tinayo yun dito, yung lahat ng ash, lahat ng usok, mapupunta dito sa Panakan. Affected lahat ng tao dito. Hindi lang naman po lahat ng tao, pati yung mga ibon. Ang mismong munisipyo, nilabanan ang proyekto. 2 beses ni-reject ng Municipal Government of Nara yung endorsement niyan because of our conservation effort dito sa Rasa Island. Pinili nila yung mismo sa Panakan. Dapat mismo doon kasi yung exhaust nila na magagaling out of the coal, the burning, ang lapit lang yung dadaanan. Hindi matatawaran ang pangangalaga at importansyang ibinibigay ng Nara sa Katala. Sa logo ng letterhead mismo ni Mayor, nakalagay ang Katala. May Katala Festival rin sa selebrasyon ng Foundation Month ng Nara. At may Katala mascot pa. Ini-invite namin lahat yung mga kabataan hanggang college para at least yung awareness na pag may nakita kayo, hindi dapat kukunin yung mga Katala. Hindi nasayang ang oras at paghihirap ng bayan ng Nara at Katala Foundation. Napunta kami sa mapa na kami yung Katala capital of the world. Wow, in the world, ha? Yes, yung Rasa Island. Nasama sa launching ng Philippine Bird Watching sa London. More or less, we have 320 individuals sa Rasa Island. 18 years after, nakita talaga namin yung sabi nilang white lenience. At talagang totoo yung mga sinasabi ng mga matatanda noon, nung nag-interview kami ng 1998, na talagang marami nga talaga at nagawa natin yun dahil sa joint effort. Sa may 620 hanggang 1,120 na Katala sa buong mundo, ang 320 ay nasa Rasa Island at paligid nito. Pero ang tagumpay ng conservation program ng Nara may kakambal na pangamba. Baka dumadami ang Katala, baka yung carrying capacity ng islands ay hindi na kayanin. Kung long dry season, natural, ang carrying capacity sa island being only 8 square kilometers area, at saka yung fruiting season, makakaya niya talaga 300 to 400 individuals. 1,000 din na kaya. Hindi talaga kakayanin sa that size of the island. Pinaghahandaan na raw ito ng Nara at Katala Foundation. Kung meron nga kaming experimental site sa mainland na a little forest din coastal area
na nilalagyan ng mga artificial nest boxes. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila ito inookupahan. Sa ngayon, nakikita na rin na tumatawid ang mga katala sa poblasyon ng Nara. Hindi na kailangan pang dumayo sa Rasa Island. Pero higit sa pagdami ng katala at pagkilala sa Nara ang nagawa ng buong programa. Nagkaisa ang buong bayan, nagtulungan. Ang mga warden na mula sa tribo Tagbanwa natutong magbasa at magsulat. Maraming natutunan kami sa kanila at marami rin sila natutunan. Dati pag tinatanong mo sila anong tinapos mo sa elementary sa high school, di po nila kaya sagutin. Talaga. Tanungin mo sila ilang araw ka sa grade 1, sasagutin ka isa. Now they have mandated po sila na magawa ng report daily. Nagbago ang pananaw. Mas maganda yung nangangalaga kasi pag ikaw nangangalaga, nire-respeto ka rin ng tao. Kisa masira yung karangalan mo na sabi si Lucip, nagnakaw na naman ang katala, doon nakulong. Higit sa lahat, napangalagaan ang buong kapaligiran. Ang lugar namin, paraiso pa eh. Pagka Sabado, napakarami pa rin mga prutas. Ang aming kabundukan. Tapos ang aming karagatan, sir, ang dami pa rin isda. Sari-sari. Tapos yun nga yung Rasa Island. Yun yung parang nakikita kong araw-araw na nagbibigay sa mga kababayan ko ng mga isda. Dahil maganda ang mangrove niya, of course, there's a nursery ground for good fishes, no? So, talagang high din ang production, fisheries production sa area. So, parang hitting two birds in one stone, no? Kasi kahit ang katala lang ang ating target, eventually, ang nagbe-benefit nito talagang ang tao rin. May ilang mga ibon sa Rasa Island na endangered species din at iba pang hayop na naprotektahan dahil sa conservation program. Malinaw ang aral ng katala at karanasan ng Nara. Kailangan nating ipaabot talaga sa lahat na lingid sa ating kaalaman, pareho lang naman tayo ng pangangailangan. Food, water, sex, and everything. Para maparami tayo, di ba? Ganun naman talaga. So, ganun din ang functions ng mga buhay ilang. Sa maayos sa pangangalaga ng katala, umangat hindi lamang ang kabuhayan, maging ang dignidad ng mamamayan. Dito sa Nara, pantay ang karapatan ng tao at ng hayop mamuhay ng malaya. Simple lang yan! Kaya mo yan! Sa paraang malikha, kasama ang mamamayan. Mamamaya'y pagsama, pagbabago na lantad. Lantad na pagbabago, tuloy-tuloy na pagunlad. Tuloy-tuloy na pag-asenso. Sa dami ng balakid, sa dami ng hadlang, ang diwang nalulupig, nagtitiis na lang. Ngunit huwag kang papayag, huwag kang pabubuhay. Tadhanang ating palad, nasa ating kamay. Ang sabi ng iba, ang galing ng Pilipino, magaling namang isa, mandaraya, manloloko. Ang sakit sa tenga kahit di mo matanggap, ganyan daw talaga, yan ang sabi ng lahat. Subalit dun sa aming mumunting komunidad, na mayani ang maraming kabutihan ng hangad. Pinaghusay ang lokal na gobyernong niluklok, pinagpalat na tanghal na isang galing puo. This program was brought to you by Land Bank of the Philippines.